Muli ay magandang umaga po muli sa ating lahat. At ngayon ay babasahin po natin ang pagbabatayan ng pangangaral para sa umagang ito. Pagpapatuloy po natin ang pagbabasa natin sa libro ng Aklat ng Ruth at tayo po ay nasa chapter 4 na. Babasahin po natin ang Ruth chapter 4 verse 1 to 12. Sabayin niyo po ako sa aking pagbasa. Si Boaz, si Boaz ay nagtungo sa pintuang bayan at naupo roon. Hindi nagtagal, ang malapit na kamag-anak na sinabi ni Boaz ay dumaan. Sinabi niya sa lalaking iyon, "Halika, kaibigan, maupo ka rito." Siya'y lumapit at naupo. Siya'y kumuha ng 10 lalaki sa matatanda ng bayan at sinabi, "Maupo kayo rito." Kaya't sila'y naupo. Pagkatapos ay sinabi niya sa malapit na kamag-anak, si Naomi na bumalik na galing sa lupain ng Moab ay ipinagbibili ang bahagi ng lupa na pag-aari ng ating kamag-anak na si Elimelech. Kaya't aking iniisip na sabihin sa iyo na bilhin mo sa harap ng mga nakaupo rito at sa harap ng matatanda ng aking bayan, kung iyong tutubusin ay tubusin mo, ngunit kung hindi mo tutubusin ay sabihin mo. Upang malaman ko, sapagkat wala nang iba pang tutubos liban sa iyo. At ako ang sumusunod sa iyo. At sinabi niya, aking tutubusin. Na magkagayoy sinabi ni Boaz, sa araw na iyong bilihin ang bukid sa kamay ni Naomi, iyo rin binibili si Ruth na Moabita na asawa ng namatay upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. At sinabi ng malapit na kamag-anak, hindi ko ito matutubos para sa aking sarili. Baka masira ang aking sariling mana. Yun na ang aking karapatan ng pagtubos sapagkat hindi ko ito matutubos. Ito ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalitan upang pagtibayin ang lahat ng mga bagay. Hinuhubad ng isa ang kanyang panyapak at ibinibigay ang kanyang kapwa, at ito ang paraan ng pagpapatotoo sa Israel. Kaya't nang sabihin ng malapit na kamag-anak kay Boaz, "Bilihin mo para sa iyo," ay hinubad niya ang kanyang panyapak. Sinabi ni Boaz sa matatanda at sa buong bayan, "Kayo'y mga saksi sa araw na ito na aking binili ang lahat ng kay Elimelech, lahat ng kay Chilion at kay Malon, mula sa kamay ni Naomi. Bukod dito'y si Ruth na Moabita na asawa ni Malon ay aking binili upang aking maging asawa, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag matanggal sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa pintuang bayan ng kanyang sinilangan. Kayo'y mga saksi sa araw na ito." Pagkatapos, ang buong bayan na nasa pintuang bayan at ang matatanda ay nagsabi, "Kami ay mga saksi. Gawin nawa ng Panginoon na ang babaeng papasok sa iyong bahay na maging gaya ni na Raquel at Leah na silang nagtatag ng sambahayan ni Israel. Maging makapangyarihan ka nawa sa Efrata at maging bantog sa Bethlehem." Last verse, "Ang iyong sambahayan ay maging gaya ng sambahayan ni Perez na ipinanganak ni Tamar kay Huda dahil sa mga anak na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng kabataang babaeng ito." Ito po ang salita ng Panginoon at tawagin po muli natin si Pastor George. Hello. Okay, magandang umaga muli mga kapatid at salamat kay Rain sa pagbasa ng bahagi ng salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan sa umagang ito bilang bahagi rin ng ating pagpapatuloy sa ating series, short series sa Book of Ruth na pinamagatan nating Facing Adversity in Life. Isang kawikaan o salawikaing Pilipino ang nagsasabi na sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy.
nahulugan na gaano man kakomplikado o kahaba ang mga pangyayari ay nauuwi rin sa isang magandang kalalagayan o nagkakatuluyan din ang dalawang magsing-irog, pwede nating sabihin, sapagkat it is commonly used to describe relationship where after many twists and turns of the events, two people still end up together. Now, the story of redemption in this book full of twists and turns. Kung mapapansin ninyo at naalala ninyo, nagsimula ang lahat kay Naomi. Si Naomi ay nasa Moab nung panahon na yon, at dahil namatay na ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki, at naiwan na lang siya at ang kanyang dalawang manugang na babae, ay nagpasya siyang bumalik sa Bethlehem na kanyang pinanggalingan at kanyang inang bayan, pero bumalik siyang walang dala. Bumalik siya na mayroong kapaitan sa kanyang puso. Ano pa't sinabi niya, huwag niyo na akong tawaging Naomi, kundi Mara, sapagkat ay ngayon bumabalik ako ng may kapaitan at pinagkait sa akin ng Diyos ang mga pagpapala. Parang ganun. No? At alam natin ang nangyari. Nang siya'y bumalik, kasama niya ang kanyang loyal daughter na ang pangalan ay si Ruth. Ito ay kanyang daughter-in-law. Sa kanilang kahirapan, nakasurvive naman sila. No? Ginamit nila ang mga pamamaraan para mabuhay sila ng normal kahit mahirap lang sila. Si Ruth ay namulot ng mga binhi ng trigong nahuhulog sa araw ng pag-aani. At yun ang ginagawa ng mga mahihirap ng unang panahon. At sa pag-asa na maaaring makasumpin siya ng pabor. Sa providensya ng Diyos, ay dumating siya sa isang bukid ng pag-aari ng isang mayamang lalaki na ang pangalan ay si Boaz. Isang mayaman at isang honorable man na turn out na ito pala ay kamag-anak ng kanyang asawa na si Malon at ng kanyang biyanang lalaki na si Elimelech. At isa sa pwedeng maging redeemer ng kanilang lahi. Kinsman redeemer, kung tawagin. Si Boaz ay nagpakita ng isang exceptional kindness. Hindi lamang niya pinayagan si Ruth na mamulot ng lahat ng mga pwede niyang puluting binhi o trigo o sebada na nahuhulog sa panahon ng pag-ani, kundi binigyan niya pa ito ng higit pa doon sa nararapat. Nung malaman ni Naomi ang pangyayaring ito patungkol kay Boaz, nagkaroon ng pag-asa si Naomi para sa kanilang lahi, para sa pangalan ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak na lalaki. Kaya nagsimula siyang gumawa ng plano. Isang plan na tinatawag nating rightful redemption. At yun ang pag-aralan natin last Sunday. Si Naomi ay gumawa ng isang mapanganib na instruction kay Ruth, na sinunod naman ni Ruth ng may katapatan at may buong ingat. No? Kung matatandaan natin yung kwento noong nakaraang Sunday, I will not return to the story. It will take much time for us. At si Boaz ay nakita natin na isang lalaking maginoo, may integridad, mapagbiyaya, na nangako na kanyang tutubusin si Ruth. Pero mayroong komplikasyon. Dito nakikita natin yung twist and turn of the events. Ang komplikasyon ay hindi si Boaz ang mas malapit na kamag-anak. Ang ibig sabihin, meron pang mas malapit na kinsman redeemer. Siya lang ay susunod pa. So maaaring yung malapit na yon ay kapatid niya o pinsan niya, hindi naman ini sinabi sa kwento. Pero sinabi niya, gagawin niya ang lahat at titingnan niya kung ano ang kanyang magagawa. So, ang susunod na pangyayari ay makikita natin si Boaz ay pumunta sa pintuan ng bayan o yung tinatawag na city gate. At doon ay nagkaroon ng pag-uusap. At sa pag-uusap ay initially pumayag
yung malapit na kamag-anak na siya ang tutubos ng bukid. Pero nung malaman niya na kasama sa kanyang tutubusin ay si Ruth, ibig sabihin dapat mapangasawa niya si Ruth, ay nag-back out siya. Nag-atubili siya. No? And this opened the way for Boaz to step as the next in line. So Boaz fulfilled the role of a redeemer. Hindi lang niya tinubos ang lupa, kundi maging si Ruth ay kanyang tinubos upang maging kanyang asawa. At ito isang, pwede nating sabihin, dramatic narratives in Scripture. Napaka makulay na kwento sa banal na kasulatan na kitang-kita natin ang providensya ng Diyos unmistakably sin. At siya ang naggagabay at nagsasaayos ng bawat twist and turn toward His redemptive purpose. And the message that I want to emphasize this morning is this: every twist and turn in the lives of God's people ultimately leads to His glorious work of redemption. Ang bawat mga masalimuot na pangyayari sa buhay ng kanyang mga tao, ultimately, ay nauuwi pa rin sa kaluwalhatian ng Diyos, at sa particular na kwentong ito ay sa kaluwalhatian ng pagtubos ng Diyos sa kaniyang mga tao. At tingnan natin itong kwentong ito sa dalawang bahagi. First, tingnan natin the action of redemption presented. That is the first one. And then the second one is the action of redemption prefigured. So titingnan natin kung paano inilahad yung redemption, pagkatapos titingnan din natin kung paano to tumuturo doon sa isang ultimate na Redeemer na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So, unang-una, under this, tingnan natin the settling of the matter. So, aayusin ni Boaz ang sitwasyon. So, ang makikita natin dito ay isisettle ni Boaz yung promise niya na i-redeem si Ruth. Pero hindi niya ito basta magagawa kung hindi niya ayusin yung legal na paraan. Pagkat hindi naman siya ang talagang pinakamalapit na kamag-anak. Siya yung second in line, pero meron pang mas nauuna. So, ang eksena ay lumipat mula doon sa takbo ng buhay ni Naomi at ni Ruth sa bahay nila, sa bukid, at patungo na ngayon sa syudad. Doon sa city gate. City gate. Alam niyo po, nung unang panahon, sa city gate, ito yung nagsisilbing center of public life ng mga tao. No, yung mga tao ay nagtitipon-tipon doon para pag-usapan ang mga usapin sa bayan. No? Doon din ginagawa ang paghatol sa anumang mga kaso sa ilalim ng pangangasiwa ng mga elders. At ang anumang civic affairs, doon din ginagawa. Doon din pumupunta ang mga mahihirap para mag-antay ng kanilang ayuda mula sa mga mayayaman. Now, hindi ito yung ayuda na alam natin ngayon, pero yun, nung unang panahon, mga mahihirap ay talagang tumatanggap ng ayuda sa mga mayayaman. No? Hindi sa mga politiko, no? Kundi sa mayayaman. No? Ibig sabihin sa mga taong may kakayanang abutin ang pangangailangan ng mga mahihirap. So dito ay naroroon ang mga elders, ang mga princes, ang mga noble. Doon sila nag-uusap-usap, nagde-deliberate ng mga pangyayari. Now, for example, brethren, I will not be reading this to you. If you have your time, read Genesis chapter 23. You will read that in that account, si Abraham, noong namatay yung kanyang asawa na si Sarah, ay nakipag-negotiate siya na bilhin ang isang kuweba. Ang tawag doon sa kuweba ay Cave of Machpelah sa Ekron. No? At pinag-usapan ang transaction ng pagbili ng kuweba na yan para doon ilibing ang kanyang asawa ni si Sarah sa city gate. Yan yung bababasa natin sa Genesis chapter 23. Just to emphasize na mahalaga yung city gate, yung pintuang bayan, sapagkat doon ginagawa ang mga mahahalagang transaksyon na may kinalaman sa mga legal na bagay,
may kinalaman sa pagtulong sa mga mahihirap at may kinalaman sa mga paghatol sa mga usapin na sa kanilang bayan. So, nakita natin sa kwento na nandoon yung pinakamalapit na kamag-anak. No, hindi natin alam paano siya nakarating doon, kung nandoon na ba siya nung pumunta si Boaz o na-inform siya na kinakailangan niyang pumunta sa city gate to discuss matter. We are not told. Pero dito, sinabi sa ating binasa na kasama sa mga naroroon ay ang 10 mga matatanda na magsisilbing saksi sa isang legal na proceeding. So there will be a legal proceeding. May mga 10 elders and may mga tao pa bukod doon na naroroon. So nagsimula ang discussion. He began the discussion by informing closer kinsman of the opportunity to redeem the land belonging to Elimelech. So, iyon ang sinabi ni Boaz na wala siyang binabanggit patungkol kay Ruth. No, mapapansin niyo na medyo strategic yung style dito ni Boaz. No, kasi hindi niya binanggit patungkol si Ruth kay Ruth. Ang sinabi niya lang, dahil ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak, ikaw ang may karapatang tumubos sa bukid o sa lupaing pag-aari ni Elimelech. So hindi natin alam kung ano ang nangyari, bakit kinakailangan tubusin. Maaring ito'y naibenta. Kasi umalis sila sa bayan nila eh. No? Kasi naghirap sila, mahirap yung buhay nung panahon na yon, mayroon tagutom, so pumunta sila sa Moab. So, kinakailangan tubusin. At ang pwede lang tumubos, ang pinakamalapit na kamag-anak. At kung wala, binanggit ko sa inyo noong nakaraan, kung walang pera, no, hihintayin mo pa yung tinatawag na Year of the Jubilee, yung 50th year, para mabalik sa iyo yung lupa na naibenta o naisangla mo. Ganun ang kalalagayan noon, sapagkat hindi mo pwedeng ibenta ng lubusan ang isang lupa nung panahon na yun, sapagkat sabi ng Panginoon, ako ang may-ari ng lupa. No? Ako ang nagmamay-ari niyan. Kaya walang pwedeng umangkin yan. Kung kanino ko binigay yan, sa kanya yan. Kung naghirap siya at kinakailangan niya itong ibenta o isangla, dapat maibalik pa rin yan sa kanya sa pamamagitan ng pagtubos. Kung hindi agad matutubos, dahil walang pera, hihintayin yung Year of the Jubilee, the 50th year, at sa 50th year, lahat ng mga o lahat ng mga utang makakancel na sa araw na yon. Ang ganda naman, kung ganun, siguro yung ibang gagawin nila, pag malapit na ang Year of the Jubilee, mangungutang na sila. No? Lalo sa mga mapagsamantala. Di ba? Year of the Jubilee, siguro 5 years from now, mangutang na tayo ng mangutang sa bangko. No? Para pagdating ng Year of the Jubilee, wala na. Cancel na ang iyong utang. So, parang ganun. So, ngayon ang nangyari, dito makikita natin, hindi muna agad binanggit ang patungkol kay Ruth. Sinabi niya lang yung lupa, dapat tubusin. At sabi, nung kinsman redeemer, sige, tutubusin ko. Dahil siya nga ang may karapatan. No? Hindi naman binanggit ko anong pangalan niya, pero yun ang gusto niya, tutubusin niya. Pero, noong sinabi, nakasama si Ruth sa kanyang tutubusin. Dito na nagsimulang mag-isip yung lalaki. Nireconsider niya yung kanyang desisyon. Kasi alam nyo, sa pagkakataong ito, pag tinubos niya, ibig sabihin, napangasawa niya si Ruth, ang pangangalagaan doon ay ang pangalan ng namatay na asawa ni Ruth, si Malon. So, ang ibig sabihin, mag-aasawa siya, pero yung magiging anak nila, hindi niya talaga legally anak. Biologically anak niya. Pero yun ay magiging legally anak nung namatay na asawa ni Ruth, si Malon. Kasi yun nga ang redemption eh. At siguro sa kanya, ay tika muna, paano naman ako? No? Paano naman ang pangalan ko? Naintindihan niyo yan, mga kapatid? Kaya medyo nag-isip siya. Mukhang mahirap yung paano na lang yung sitwasyon ko? Paano yung inheritance ng aking lahi? Paano yung pangangalaga at pagpaperpetuate ng pangalan ko? Kung papapangasawa kasi si Ruth,
Ang mapiperpetuate at mapapangalagaan ay yung pangalan ni Malon. No? Bagamat anak ko yun ay magiging anak legally at yun ang magiging sa susunod na saling lahi, ang magiging family tree. Something like that. So dito, sabi nga ng isang scholar ng pangalan si David Atkinson, this is Boaz' master stroke. So inuna niya muna yung issue ng lupa, dahil lupa yon, may kinalaman yon sa pera, may kinalaman yon sa ari-arian, pero nung pinasok niya na yung patungkol sa pag-aasawa, nag-back out na yung lalaki. Sinabi niya, ikaw na lang ang kumuha ng aking karapatan. At dito, matutupad ang kanyang pangako kay Ruth na siya ay magiging isang redeemer. So, at ito'y kagalakan din para kay Boaz. So dito, makikita natin, mayroong 10 mga elders, everyone present, no? At binili niya na yung property, tutubusin niya, at i-acquire niya rin maging yung pag-asawa kay Ruth na isang Moabita, at magiging na widow ni Malon, at siya magiging asawa. At of course, kung siya ay magiging asawa, yung magiging anak nila, legally, hindi niya anak. Although biologically, anak niya. So makikita niya yung punto na yun, mga kapatid. No? Kaya hindi madali maging isang redeemer nung panahon na yon. So Boaz, here is a man of sacrifice. No? At napakaganda ng kanyang puso. At actually sa chapter 2 verse 1, intentionally yung naglalahad ng kwento, yung narrator ng aklat ng Ruth, ang sabi niya kay Boaz ay isang worthy man. Sa wikang Griego ay chail. It is a term rich with meaning. It means a man of strength, a man of honor, a man of capability and virtue. Isang taong may kakayanan, matapang, at may mabuting katangian. And as the story unfolds, totoong nakita natin ito sa buhay ni Boaz. No? Makikita natin na nagsha-shine. Nagliliwanag ang kanyang karakter. Makikita natin kung gaano ka-vigor siya, kung gaano siya katapang, at gaano siya kabait, no, sa kanyang kalooban. At hindi lang yun, kung paanong maging ang kanyang kayamanan ay handa niyang gamitin para ipakita ang kanyang hangaring makatulong sa iba. At yung kanyang determinasyon to accomplish what he sets out to do ay nakita, and he is also a respected person standing in their own community. He is in every sense a man of excellence, a worthy kinsman redeemer. And we can say, indeed, Boaz shines in his character. Now, alam nyo mga kapatid, hindi naman natin kinakailangang maging mayaman para mag-shine o magningning ang ating mga katangian. Bilang mga Christian, ang mahalaga ay tapat tayo sa kalooban ng Diyos, handa tayong magpagamit, maging sa mga maliliit na bagay, no, para sa kaluwalhatian ng Diyos. At alam nyo, hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki at gaano kahusay ang isang Kristiyano o kung gaano kadami ang kanyang talento, kundi tinitingnan ng Diyos ang katapatan niya. So, maraming mga tao na masyadong nag-iisip, sana maging mahusay akong katulad ni ganito. Sana marami akong kaloob o talent na katulad ng taong yan. Pero alam nyo, ang Panginoon ay hindi tumitingin lang doon sa kakayanan mo, kundi tumitingin siya sa katapatan mo, kung paano mo handang magpagamit sa maliliit na bagay para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi yung extraordinary gifts o yung abundant of resources na meron tayo ang binavalue sa kaharian ng Diyos at sa kanyang iglesia. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin na ang katapatan sa pagsamba, ang pagiging consistent sa ating katangiang Kristiyano, kahit na maaaring tayo'y napaliligiran ng mga mahihirap na sitwasyon, napaliligiran ng mga taong maaaring hindi natin nagugustuhan ang kanilang pag-uugali, pero we are resolved to do what is right.
Kahit na maaring we are battling with our own personal weaknesses and our limitations, we are willing to do what is right. And these are all significant contribution for the cause of the gospel. Tandaan natin yan, mga kapatid. Sana hindi tayo makilala doon sa mga taong napakadaling ma-discourage, napakadaling manlumo at manlupaypay. Alam niyo kung bakit? Minsan, maliliit na bagay, nanlulupaypay tayo, papaano na lang kung dumating ang mga pag-uusig. Pag dumating na yung panahon na meron ng buhay na ang siyang maaaring kapalit para sa paninindigan mong Kristiyano, kung hindi tayo magiging matatag sa pagharap sa mga bahagyang problema sa buhay, paano natin matatag na haharapin ang mga mabibigat na pagsubok tulad ng pag-uusig na nangangahulugan na maaaring ang buhay mo ang kapalit. Kaya kinakailangan nating maging tapat sa mga maliliit na bagay. Sapagkat, alam nyo, mga kapatid, hindi tinitingnan ng Panginoon yung dami ng nagagawa natin, tinitingnan ng Panginoon yung puso natin, yung kalooban natin. Para bang, pwede magandang analogy yan, yung katawan natin. Alam nyo ba na mas marami sa bahagi ng katawan natin na hindi nakikita, pero yon ay mga mahahalaga. Na kung yung ang magkakaroon ng malfunction, maaaring masira o mamatay tayo. Halimbawa, kidney. Di ba? Halimbawa, yung ating atay. Yung atay, yung ating, ano ba sa Tagalog ng pancreas? Lapay. Yun yung nagpo-produce ng insulin, hindi ba? Yung mga white blood cells natin, nakikita nyo ba yun? White blood cells, pero napakalaka. Yung mga white blood cells, mahalaga yan sa paglaban, di ba? Sa mga sakit na maaaring dumapo sa atin. Yung mga maliliit na mga ugat, we don't see them or even feel them working, but they are essential to our health and well-being. Ang point ko, marami tayong maaring ginagawa sa iglesia na hindi nakikita ng karamihan, pero ginagawa natin ng may katapatan at yun ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at nagbibigay ng sigla at kalakasan sa katawan ng ating Panginoong Kristo. So yun ang dapat nating tingnan. We can shine on our own way. We can shine on our own way just like Boaz. So that's the first thing na makita natin. The settling of the matter. But the second, prayer of blessing. Di ba matapos ng ilahad yung hangarin niya na siya na ang tutubos kay Ruth. Gusto kong tingnan natin dito na yung mga tao sa paligid, hindi lang yung 10 mga matatanda ang naroroon, ay nanalangin ng pagpapala kay Boaz. Basahin natin yung kanilang prayer, verses 11 to 12. Then all the people who were at the gate and the elders said, "We are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your house like Rachel and Leah, who together built up the house of Israel. May you act worthily in Ephrata and be renowned in Bethlehem. May your house be like the house of Perez, whose Tamar bore to Judah, because of the offspring that the Lord will give you by this young woman." Now, here we can see the blessing was given to Boaz by the people. It's both spontaneous and prophetic. Now, bakit ko nasabi yan? Kasi dito, makikita natin, mga kapatid, na merong mangyayaring twist uli sa kwento. So, tingnan natin yung unang-unang sinabi sa prayer. Diba? Sabi niya, may you act worthily in Ephrata. Yung Ephrata po ay is another name for Bethlehem. No? Ephrata. So, pareho lang yan. Magkaiba nga lang. Parang ngayon, di ba? Yung Montalban, naging Rodriguez. Ngayon yung Montalban, Rodriguez na yan eh. Kaya nga, ang problema ngayon, pero yung mga tao, masanay pa rin sa Montalban. Ano?
Di ba? Masanay pala yun sa pangalang Montalban. Pero Rodriguez na sila. Kaya nga daw ngayon, dahil sa medyo nagkakalito-lito, plano daw yata ng mga authorities na ibalik. Gawin na uling Montalban. Kasi ginawang Rodriguez eh. So, parang ganyan, pareho lang. Kapag yung binanggit mo, Rodriguez, Montalban, pareho. Ephrata, Bethlehem, pareho lang yan. So, ano ang sabi rito? May you act worthily. Yung salitang yon, parang sinasabi ng mga tao, kay Boaz, ipagpatuloy mo ang husay at ang pagiging karapat-dapat mo na gawin ang responsibilidad mo bilang isang redeemer. So, it is a prayer that he would set a godly example. Maging isang halimbawa ka sa amin dito sa Bethlehem ng iyong integridad, ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan. Now, pangalawang bahagi sa kanyang prayer, sabi, may your name be renowned in Bethlehem. Now, literally, it means, may your name be called out in Bethlehem. Yung salitang called out, it means cut above the rest. Maging natatangi ka sa lugar na ito. Ito'y nagpapakita ng isang kakaibang bagay na sinabi nila kay Boaz. Now, ito ang gusto kong sabihin. Bakit ko sinabing medyo iba to? Nagkaroon ng twist. Kasi di ba sabi ko kanina, kung kaya tumanggi, yung unang-unang, yung kamag-anak, natubusin na mapangasawa si Ruth, sapagkat kung magkakaanak sila, legally, hindi niya anak yon. Anak yon ni Malon. Biologically, anak niya yon. Pero sa pagkakataon, ganun din ang mangyayari. Si Boaz, kapag napangasawa niya si Ruth, yung kanilang magiging anak, ang pangalan Obed, ay anak legally ni Malon. At apo ni Naomi. Di ba? Bagamat biologically anak niya. Kasi kung tutusin, kung talagang hindi pag-uusapan ng redemption dito, mangyayari rito, hindi magiging talagang apo ni Naomi, itong magiging anak nila, ni Ruth at saka ni Boaz. Pero, ang nangyari, ano ko ba ipapaliwanag? Bastahin natin yung Ruth chapter 4 verse 17. Ewan ko kung nilagay ko dyan. Ruth chapter 4 verse 17. Yung nagkaanak na sila, hindi yata na ilagay dyan, ano? Nung nagkaanak na sila ni Ruth, ang sabi ng mga kababaihan kay Naomi sa Ruth 4:17, a son has been born to Naomi. Napansin nyo? Ang totoo, hindi naman niya apo yun eh. Pero a son has been born to Naomi. The point is because that child or that boy is legally the son of his son. And that's the reason why yung son na yon ay magiging apo ni Naomi. So, as I said, legally and covenantally yan ay anak ni Malon. Pero, ito ang isang twist, mga kapatid. Pagkatapos mangyari ito, wala nang binanggit patungkol kay Malon. Wala nang binanggit. Ang nangyari, ang binanggit, si Boaz. Si Boaz ang siyang in-honor. Si Boaz ang inalala. At pag binasa natin, yung listahan ng genealogy ni David, mapapansin ninyo na ang nakalista doon sa genealogy ni King David, na ang kanyang kalululuhan, si Boaz. Dapat si Mahlon. No? Hindi lang yon. Pag binasa nyo sa book of Matthew, Gospel according to Matthew and a Gospel according to Luke, nung tinrace yung lahi ni Jesus Christ, tinrace ito, pabalik, hindi binanggit si Malon. Anong binanggit? Si Boaz. Yun yung twist of the event. Ang point doon, dahil sa ginawang kabutihan, sa sakripisyo ng taong ito, kinilala at pinagpala siya at pinarangalan ang kanyang pangalan dahil siya ay isang willing redeemer of this family. So ang nangyari,
ultimately, binigay sa kanya ang karangalan. Hindi ba yan ang larawan ng Panginoong Kristo? No? Hindi ba ang tinuturo ng pangyayaring yan ay walang iba kundi si Jesus Christ na isang Redeemer sa mga hindi niya dapat i-redeem na katulad natin ng mga makasalanan. Pero sinakripisyo niya yung kanyang sarili. At dahil doon, binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. At so pumunta tayo sa second heading, the action of redemption prefigured. So, the blessing and the honor given to Boaz by the people at the gate point forward to the glory and honor that Jesus received as Redeemer of sinners. Ano ba yung ginawa ni Jesus Christ? Unang-una, Christ's substitution. Di ba siya yung kahalili natin? Di ba si Boaz ay naging kahalili? No? Boaz' act of redemption ay naging substitution. Nag-substitute siya eh. Although hindi naman siya naghirap, na katulad na nangyari sa Panginoong Sukristo, pero yung mapangasawa niya si Ruth ay nagpakita ng kanyang willingness na tubusin at isakripisyo maging ang kanyang pangalan. Maaring hindi na mababanggit pa ang kanyang pangalan. Maaring mawawala ito sa kanyang inheritance at ang dapat ay para sa kanyang mapupunta doon sa pangalan ng namatay na asawa ni Ruth. Pero dahil sa kanyang ginawa, no? Binigyan siya ng pangalan. Hindi inalis ang pangalan ni Boaz sa takbo ng kasaysayan. At yun ang nangyari sa Panginoong Kristo. Si Jesus Christ, anong ginawa niya? He gave up His heavenly glory for a time to redeem sinners. Hindi ba ang Panginoon ay nasa mataas na kalalagayan? Siya'y Diyos. Siya'y dakilang Diyos. Nagpakababa siya. At naghirap siya. At hindi niya inisip ang kanyang sariling katatayuan para lamang maging kahalili ng iba. Hindi ba tayo dapat ang siyang maipako? Tayo dapat ang siyang tumanggap ng parusa ng hustisyang, hinihinging hustisya ng Diyos. Pero siya ang tumanggap nito. Nagpakababa si Kristo. At sa kanyang pagpapakababa, sabi pa nga ng Biblia, ay binanggit na yan doon sa Sunday School kanina, yung verse na binasa kanina, Hebrews chapter verse 9, tingnan natin uli. But we see Him, who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by grace of God, He might taste death for everyone. Ano nangyari kay Christ? Nung iniwan niya yung kanyang glory, sabi, siya daw ay naging mas mababa kaysa sa mga anghel. Isipin niyo yun, mga kapatid. Si Jesus Christ ang may likha maging ng mga anghel. Yung mga anghel sumasamba sa Kanya. Yung mga anghel naglilingkod sa Kanya. Yung mga anghel na yan, nilikha niya. Pero sa Kanyang pagpapakababa, naging mas mababa daw siya sa mga anghel. Dahil gusto niyang maging kahalili ng mga makasalanang tulad natin. Kanyang iniwan ang glory ng kanyang pangalan. He laid down His life. He was made so, bore the suffering of death, and did not for His own gain, but for His redeem. Yan ang ginawa ng Panginoon. Pero what happened? Nung ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay, nung nagpakababa siya, nung nagsakripisyo siya para sa iba, sa pangalawang bahagi, Christ exaltation. Tulad si Boaz, na hindi natin iisipin na mababanggit si Boaz sa bawat talaan ng lahi sa lumang tipan at sa bagong tipan sapagkat hindi siya legal na lahi na ama ng anak nila ni Ruth. Hindi siya yung legal na ama, kundi siya yung biological lamang. Pero dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang sakripisyo, dahil sa kanyang paglimot ng kanyang sariling glory, anong ginawa? Ibinigay sa kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat ng pangalan. Ano ang makikita natin dito sa Philippians chapter 2,
matapos sabihin ni Apostle Paul na si Jesus Christ daw ay nagpakababa, nagpasakop sa kalooban ng Diyos hanggang doon sa krus, siya ay itinaas far above all. Basahin natin, Philippians chapter 2 verses 9 to 11. And therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, ang point ko rito mga kapatid ay, naging anino si Boaz sa exaltation na ginawa ng Diyos kay Kristo. Diba? Kitang-kita natin yung type dito, yung tipo. Si Boaz, sinakripisyo niya yung kanyang sarili. Hindi niya inintindi kung ang kanyang pangalan ay mapipreserve. Para lang ma-preserve ang pangalan ng iba. Hindi ba yun ang ginawa ni Christ? Nagsakripisyo siya, iniwan niya yung kanyang glory. Si Boaz, kahit na hindi siya ang dapat mailagay sa linya ng lahi, patungo sa Mesaya, pero ibinigay sa kanya ang nararapat. Binanggit kanyang pangalan sa bawat talaan ng kasaysayan. Hindi na binanggit si Malon, hindi na binanggit si Elimelech, kundi ang binanggit si Boaz. Di ba? Siya ang binanggit. Hanggang sa nagkaanak siya si Obed, nagkaanak si Obed si Jesse, nagkaanak si Jesse si David, and ultimately, si Jesus Christ, ang son of David. So it both remind us that God honors those who humble themselves for the good of others and for the glory of His name. You see here, brethren, the principle ng yung sinasabi ni Christ na the way up is down. Ang daan patungo sa taas ay sa ibaba. Ang pagpapakababa ay isang marangal at kalugod-lugod na bagay sa harapan ng Diyos. Ano pat ang sino mang nagpapakababa, siya yung tinataas. So, sa liwanag ng katotohanan ito, merong tayo dahilan para tayo'y sumamba kay Jesus. Hindi lamang dahil kaniyang handang ginampanan ang pagiging isang manunubos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Papaanong binayaran niya ang hinihinging kabayaran sa kasalanan at binigyan niya ng kasiyahan ang hustisya na dinidiman ng Diyos. Kundi dahil ang Diyos binigyan siya ng mataas na pangalang higit sa lahat. At dahil doon meron tayong dahilan para sambahin siya, luwalhatiin siya, paglingkuran siya, sundin siya, hanggang tayo'y nabubuhay sa mundong ito. At sana yan ang masumpungan sa marami sa atin dito. Ngayon, manalangin tayo. Salamat sa iyo, aming Panginoong Diyos, sa mga salita mo na nagbigay muli ng buhay sa aming mga isip at puso, ang isang matagang kwentong ito sa buhay ni Ruth, ni Boaz, ni Naomi, ng mga mahalagang karakter na binanggit na animoy obscure na sa aming panahon ngayon. Ngunit makikita namin ang prinsipyong itinuturo at ang pagpapalang itinuturo nito maging sa mga mga tao ninyo sa bagong tipanan. Pagpalain nyo ito sa aming mga puso at sana nga ang sino man sa amin dito ay nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo. Sana yung bawat isa sa amin ay kinausap nyo na kinakailangan namin si Kristo at sa pamamagitan lamang ni Kristo para maligtas ang tao. Para ang tao ay magkaroon ng totoong buhay, ng totoong kapatawaran, at ng totoong pagtanggap sa iyong banal na presensya sa kalwalatian. Aming Panginoon, sana kung meron dito na wala pa kay Kristo, dalangin namin, udyukin mo ang kanyang kaloobang lumapit kay Kristo sa daan na nanampalataya at magsuko ng buhay sa kanyang pagiging Panginoon. Dalangin namin ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin at makita namin na kami ay pwedeng mag-shine in our own way. Hindi naman kinakailangan kami ay magkaroon ng napakaraming kaloob o maraming resources, kundi sa aming simpleng katapatan sa maliliit na bagay na pwede naming gawin. Ay pwedeng mag-meaning ang iyong kalooban sa aming mga buhay. At hamunin mo kami, Panginoon, na maging tapat
na sumusunod sa iyo. Hindi kami agad madala ng anumang mga simple mga problema sa buhay at manlupaypay, kundi kami ay magpatuloy ng may katatagan na may hangaring ikaw ay luwalhatiin tulad ng ginawang pagpapala mo sa amin na kami ay iyong tinubos na kahit na kami mga makasalanan. Marami pong salamat muli at dalangin namin ang iyo pong pagtulong sa amin for the rest of the day as we worship you and honor you. For this is our prayer in Jesus' name. Amen.